Ay nako. Yun nga lang, si Banat Bay walang 2 milyon. Ang mga congressman may tigda 2 milyon ng mga hayop. Gago! Sana all ano, imagine niyo na lang mga kababayan. Ito, imagine niyo na mabuti. Meron kayong bakasyon sa New Year, sa Pasko, may bakasyon kayo sa inyong trabaho. Tapos bibigyan kayo ng kumpanya niyo ng tigda 2 milyon. O, di ba? Sarap sana. Oh. Gago! Kaya lang, yung 2 milyon na yon, galing din yun sa sahod nyo. Oh, di ba? Gago! Di ba ang saya-saya nun? Mantakin mo, sumahod ka na. Oh, sumahod ka na, nagka 2 milyon ka pa. Yun nga lang, galing yun doon sa kasama mo sa opisina, hiningan sila ng pera para ibigay sa'yo. Di ba? Apakagago, di ba? Hindi kasi sinasabi ng iba, Banat Bay, ano namang masama doon sa 2 milyon na Christmas bonus? Bakit? Di ba sila nagtatrabaho? Pwede naman nilang gamitin yun sa kanilang constituents, yung mga ganyan-ganyan nila, yung mga ganyan diskarte nila na para naman yun sa mga barangay captain. Ulul, sino niloko nyo? Gago! Na, ganun pa yung style nila. Gina-justify pa nila ngayon yung dalintik na 2 milyon na yon. Yung 2 milyon na yan, para naman yan sa aming mga constituent. At hindi pa naman nung unang, hindi pa naman bago, hindi daw bago yan. Yan daw ay matagal na. Hayop yan. Diba? Yung dahilan nila. Ngayon, ang lumalabas, si Tiangco pa ang masama. Ay, si Tiangco. Si Libisti pa ang masama. Si Libisti pa ngayon, ang tila, pumapapel, umiepal. Siya na nga yung nagsabi ng katiwalian dyan, siya pa ngayon ang epal. Napakagago nyo rin, ano? Gago! Alam mo yung mga yung mga anti-corruption diyan, pakuno nung iba diyan, na natatawa lang ako kasi nung lumabas si Libiste, alam naman natin, okay? Una sa lahat, ganito kasi yan, ikikwento ko sa inyo para lamang po sa ating kaalaman. Si Libiste po ay somehow nanggaling sa kampo ng mga Duterte, di ba? Na kung maalala ninyo, nagkaroon pa ng news tungkol dyan, na itong si Libiste ay parang pinuri ni Pangulong Duterte at itong si Libiste ay merong parang naging trabaho nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, yung kanyang mga nire-reveal ay tila idinidikit doon, di ba? Tila idinidikit nitong mga kakampuet at saka ng mga makakaliwa doon. Hindi nila tinitignan kung tama ba talaga yung sinasabi nitong tao na ito. Yan ang nila, yan ang problema eh. Ang sinasabi lang nila ay parang umiepal na yan. Umaano na yan, hindi yan tama. Yan ay gusto lamang kumandidato sa 2028, kaya ganyan nagpapapapel-papel yan, kaya nagbibida-bida daw yan. Yun ang sinasabi nila ngayon, ha? Sa loob-loob ko, sandali lang. Teka, sandali, akala ko ba we are all for anti-corruption? No matter what, color, o saan nang gagaling, yung taong nagre-reveal. Bakit? Nung si Magalong nagsalita dyan, inisipan ba ng tao na, kasi pinklawan yan, kasi malapit sa Robredo yan. Hindi naman, di ba? Hanggang kayo na mismo ang biglang nagbabago ngayon na parang tila masama pa sa inyo si Libiste porket nasa side ng mga Duterte. Although, hindi natin sinasabi talagang nasa side siya ng mga Duterte, ha? Hindi ko inaamin niya. Wala akong alam. Di ko alam. At the same time, hindi naman yan kumpas ng mga Duterte. Alam mo, mga Duterte, hindi nila gawain yung ginagawa ninyo na mga pinagpaplanuhan. Yung galaw ng Duterte, napaka-organic niyan. Maniwala ko kayo, hindi ho yan yung nagpaplano. No? O sige, sinong hihirit ngayon? O ikaw naman, o ikaw naman. Walang ganun sa mga Duterte. Ang mga Duterte organic pag gumalaw. At ako naman, wala na sa kapangyarihan ng mga Duterte para magpakilos ng sino man. Walang kasi ang dating ngayon, tila parang sinasabi merong siyang nagtuturo kay Libiste kung ano yung mga sasabihin. Ayaw pa nilang tumbukin pero napaka-obvious naman na sinasabi nila ay mga Duterte dahil gusto daw pabagsakin si Marcos. Parang ganun ang kanilang tinutumbok. Pero sa totoo lang, alam nyo, hindi ho gawain ng mga Duterte yung gumaganyan. Alam mo kung gawain ng mga Duterte yung kumukumpas-kumpas, ay ba matagal nang wala dyan si Marcos? Sa totoo lang, kung gugustuhin ng mga Duterte na mapaalis sa posisyon ng mga Marcos, etong si BBM, matagal nang wala sa posisyon yan. Pero hindi nila kasi gawain yan eh. Ever. Hindi mo nga maririnig si Inday na magsasabi ng resign eh. Siya lang, alam mo, eto with all the things that is happening right now, from the Saldico, from the revelation of what they call this, yung name ng unang congressman, si Kiko Barsaga, okay? At itong si Libiste, sa totoo lang, may nagkwento nga sa akin na kumpas na lang ni BP Sara para kumilos ang ating kasundaluhan. Pero mismong si BP Sara Duterte, hindi kumukumpas. Ayaw yung ganun. Ayaw, ilang beses niya na sinabi, ayaw niya mag-resign si Marcos eh. Patapusin na lang si Marcos. Yan ang lagi niya sinasabi. And I think, ako
in my opinion, in my sincere opinion, no, sa tingin ko matatapos si Marcos. Ito walang biro ito. Sa tingin ko matatapos si Marcos kasi ang pinakasikreto dito si BP Sara Duterte. And BP Sara Duterte, wala siyang utos. Wala siyang command sa kahit sino man. Sa aking pagkakaalam, although I do not know her personally, but from the people na naririnig ko around him, around her, ay wala ho siyang kinukumpas, wala ho siyang inuutos. At sa katunayan gusto niyang matapos si Pangulong Marcos. So sa tingin ko, yun ang mangyayari. Although ako, siyempre gusto ko mapalitan na kagad yan. Di ba? Pero in the legal way, di ba? Through impeachment or through other things, through legal and constitutional way. Yan ang gusto ko, mapalitan si Marcos. Pero sa tingin ko, hindi mangyayari yan because wala nga hong command o wala hong kumpas si BP Sara Duterte. It is only BP Sara Duterte can do that. Maniwala ho kayo sa hindi. Kaya nga ito sinasabi nila na idinidikit nila si Libiste sa mga Duterte, yan yung malaking katarantaduhan. Sa tingin ko po panoorin muna natin itong kasi ngayon, ang nangyayari, para bagang si Libiste ay itong nilabas ni Libiste na Cabral files na nanggaling daw ito doon sa yumaong si Yusek Cabral, tila ibinababa o pinapahinaan nila yung credibility nito. Sinasabi pa nga nila itong instead of calling it as Cabral files, tinatawag ko nila itong Libiste files. Yan o sinasabi nila ngayon. At ngayon naman, may pautot sila na hindi naman na bago yung sinasabi niyan 2 million o pa-Christmas bonus o pa-New Year bonus. Hindi naman na bago yan MOOE, panahon pa daw ni Duterte yan. Sabi ko nga, sandali, wala naman siya sinabing panahon. Ito klaruhin natin. Wala akong sinasabi si Libiste na ngayon lang nangyari yan. Ang sinasabi niya, let it be said na meron ganitong nangyayari. Alam mo, natatawa nga ako meron ako isang napanood na nakita sa Facebook. Oh, by the way, wala na po akong official na Facebook tungkol sa politika. Kung sino man na naglalagay diyan sa Facebook tungkol sa politika, it is not officially coming from me. Linawin ko na po yan Hindi po nanggagaling sa akin direkta yung kung ano mang lumalabas diyan sa Facebook na yan, okay? Hindi po sa akin galing yan. Galing lang po yan sa kung sino man at kinukuha lang po sa YouTube ko yan. Kung ano man ang ilabas nila yan, hindi official yan. At kung yan man ay kinatkat nila, hindi rin po official yan. Ang aking lamang pong official na nilalabasan ng mga politika ay TikTok ko na ban at buy. Okay? Nakikita nyo naman yan sa TikTok. Pangalawa, sa YouTube ko po na ban at buy. Yun lang ang official na nanggagaling sa akin. The rest, hindi na po nanggagaling sa akin yan. Yan po ay repost na lang. Wala naman akong pinagbabawal sa kanila as long as they would get the entire clips para hindi naman po tayo interpret ng ibang tao. Okay? So, ano ho ba itong kasing nakita ko sa Facebook? May nakita ko sa Facebook ang mga bagong bayani daw ay si Kiko Barsaga, si Congressman Eli San Fernando at saka itong si Libiste. Alam mo, okay ako doon kay Kiko Barsaga at saka kay Libiste. Pero si Congressman Eli San Fernando, sablay ho yan. Wag ho kayo. Sa tingin ko ito'y aking pananaw lang. Maganda yung kanyang puso sa pagbubulgar ng mga bagay-bagay. Pero pili. Sa katunayan, yan nga yung pinangako niya noon during the campaign sa TikTok niya. O sasabihin ko ang lahat ng makikita ko sa Kongreso. O ano nangyari? Nga ka. Nakatanggap ka din ng Christmas bonus? Bakit hindi mo sinabi? Mas nauna pa sa'yo si Libiste. Yung totoo. Wala ka rin pala, kakainin ka lang din pala ng... kasi ang tapang-tapang nito, na kesyo nung panahon ng kampanya, basta pag tayo napasok dyan, ilalabas ko ang lahat. O ba't di mo nilabas to? Ba't di mo nilabas yung MOOE mo? Kahit bago ka pa lang, at least sigurado ako nakakatanggap Tumatakbo na yung opisina mo Di ba? Ba't di mo nilabas? Anong ginawa niya? Hinahanap niya si Bato. Ba't di mo hanapin yung speaker mo? Dating speaker na nawawala. Yung kasamahan mo dyan, di mo hinahanap. Pero si Bato hinahanap mo. Kaya halata yung galawan nito. Feeling ko kaya I'm giving you a warning. This person is not really for the country. This person is for doon sa mga kasamahan niyang mga sosyalista. Ito, sa tingin ko nanggagaling ito sa kampo. Hindi ito makakaliwa. Ito yung nanggagaling sa mga, kasi tandaan ninyo, merong faction dyan sa yung grupo ng Akbayan. Iba ho yan sa Akbayan at saka doon sa mga grupo ng Makabayan Black. Magkaiba yan. Ang Akbayan, sosyalista yung mga yan. Itong isa, is more on komunista side. So magkaiba yan. Makakaliwa side,
CPP and PNDF, magkakasama yan, iba itong mga akbayan, itong mga, although somehow medyo nagkakapareho yung kanilang prinsipyo, pero alam ko, nagkahiwalayan noon. So hindi yan magkakasama talaga. And I think dito nabibilong si San Fernando doon sa mga sosyalista. So ingat po tayo dyan. Dahil yung mga ganyang galawan, tinan mo, umaantay-Duterte yan eh. Kaya ako, sablay sa akin yan pati. Hindi porket sa anti-Duterte siya, sablay sa akin ha. Ang akin lang, yung pagiging anti-Duterte niya, mali. Dapat antay talaga ka sa korupsyon. So kung sino man yung tamaan. Kasi for anti-corruption ka supposedly. Di ba? Anti-traditional politics ka eh. Pero hindi eh. Hinanap mo si Bato, hindi si Romualdez. Ano yun? Eto, sabi mo ilalabas mo lahat ito. Ba't hindi mo nilalabas ito? Si Libiste pa naglabas. O sabi nga nila, matagal na ito. Ibig sabihin, kung matagal na ito, even if bago ka pa lang, you should know it. Malalaman mo na matagal na pala ito. Ba't hindi mo sinasabi? Si Libiste, bago lang din, pero nasabi niya. Kaya may problema tayo dyan. Pakinggan nun natin ito yung talagang kinwento ni Libiste. Pakinggan natin. May 18 bilyong pisong pondo raw ang Kongreso para sa maintenance and other operating expenses o MOOE. Ito naman yung dito tayo sa medyo umusog-usog na tayo kasi after nung Cabral files, ito yung sumunod na pasabog nito ni Libiste yung MOOE, which is actually matagal nang pasabog yan noon pa na ini-ignore ng media. Matagal na yung pasabog ng mga Duterte supporter yan eh. Yang MOOE, naalala ninyo, ito pa yung panahon na ni Congressman Ungab na sinasabi nga, di ba, kahit to si Pangulong actually si Pangulong Duterte, isa sa mga nagbanggit niya noon eh, yung certificate, ano ba yun, yung parang iaano mo lang yung, hindi mo na kailangan ng mga resibo, di ba? Hindi mo na kailangan yan. Kailangan mo lang yung certificate na, ito, ginastos namin yan. Di ba? Ganun lang. At nireveal yan ni Pangulong Duterte. Ilabas nyo yan. Ilabas nyo lahat ng gastusin ng Kongreso. Ilabas nyo. Panahon pa ni Pangulong Duterte yan. Hindi pa po nakakulong si Pangulong Duterte yan. Pero ang tanong, bakit ngayon nyo lang inilalabas itong media? Sa ilalim yan ng 2026 national budget, ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sabi niya, masikreto ito at may 7 bilyong pisong mas mataas kumpara noong 2025. May unang balita si Bob Gonzales. Pinost ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa social media ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga tseke. Inisyuan niya ang mga ito sa opisina niya hanggang Oktubre 2025 para aniya sa sahod at MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng Kongreso. Sabi ni Leviste, bahagi ito ng anyay masikretong 18 billion pesos na MOOE. 18.58 billion pesos yung MOOE fund ng Kongreso sa 2026. Mas malaki pa nga sa 2025. At walang breakdown saan ito napupunta. Humingi nga po ako at kinausap ako na wag nang magtanong tungkol dito. Wala pong debate. Bakit natin itinaas pa ang MOOE fund? I-divide po natin ito sa 318 congressman. Baka mga 58 million pesos per congressman ang lumalabas. Kada taon? Kada taon po. Sabi ni Leviste, hindi kailangang resibuhan ng MOOE, kaya pwede raw magdesisyon ng kongresista kung paano ito gagastusin. Kasali po dito yung kuryente, yung tubig, yung okay. paper ng house. Pero sa 2026 budget, initially, mga 10 plus billion siya, tapos naging 18 billion. Itinaas po ng 7.8 billion. Ibig sabihin, yung itinaas na 7.8 billion, mga 24 million per congressman ba yan? Yun po ay pwede natin sabihin, yung discretionary o yung hindi naman utilities and expenses ng kongreso. Ayon kay Leviste, makukumpirma niyang may natatanggap na nasa 1 milyong pisong MOOE kada kongresista buwan-buwan. Bukod pa raw ito sa 1.2 milyon pag Oktubre, pagkapasa ng national budget at sa 2 milyon pag Disyembre. Ito naman po ay siguro hindi pa nga sapat para sa mga gastusin ng mga congressman para sa ating mga distrito. Yung mga district office funded din po. Kaya in fairness po, kailangan talaga ang budget na ito. Pero ang panawagan ko lang, maging transparent tayo saan ito napupunta. Kasi kumpara sa budget ng mga ahensya, yung sarili naming budget sa Kongreso, parang ito po ang pinaka-closely guarded secret ng buong budget. May mga tumawag na raw sa nanay niyang si Senador Ayan, alam mo maganda ito eh. Ito yung bagay na sabi nga natin, kaplastikan po nitong mga congressman natin. Bakit kanyo? Batikos sila ng batikos doon sa iba. Keso pahiring sila ng pahiring about transparency, accountability ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero ito yung sinasabi ni Libiste na pinaka tagong-tagong budget sa lahat ng branches of government. Ibig sabihin, puna ka ng puna doon sa ibang branch na kailangan maging accountable, kailangan maging transparent kayo. As a matter of fact, isa nga yan sa trabaho nila, di ba? Yung busisiin, yung mga budget na bawat ahensya. There's nothing wrong. We are not complaining about it. What we are complaining is, bakit kayong mga congressman, kaya nyong busisiin yung mga yun, pero pag kayo na, tago na yung iyong budget.
Naintindihan nun natin? Kaya niyong busisiin iba eh. Pero kayo, ayaw ninyo ipagpabusisi. Tapos ngayon, praning na praning kayo, defensive kayo, kung ano-anong paninira kay Libiste, kung ano-anong pananakot kay Libiste, kung ano-anong pagbabanta na kay Libiste. Meron pang ano dyan, sinasabi na siya daw ay ethics. Alam mo, dito sila nagkamali ha. Kasi naalala nyo nung inethics po si Barsaga. Anong dahilan nila? Kasi daw yung sexy dance, kasi daw the way he acts, kasi daw ganito. O sige, that could somehow makalusot, di ba? Pwede ho makalusot yun. O sige, tama, meron ganito, ganyan. Pwede yun. Although, it's part of the freedom of speech ng tao na yun. Pero sige, sabihin na natin, because of your ethics, bawal ang umakto ng ganyan. Kaya they have the right to somehow suspend Kiko Barsaga. But this time, ladies and gentlemen, akala nila, pagkawala ni Kiko Barsaga, mawawala na yung kabaho nila. This time, may lumabas na refined. I mean, mas masasabi kong refined ang pag-uugali, ang kanyang karakter, hindi katulad nung kay Kiko Barsaga. Pero this time, same tune. Same yung pagbabati ko sa mga kapwa niya congressman o yung patakaran ng House. Pero this time, refined. So, ibig sabihin nun, wala kayong pwedeng i-complain about ethics. And yet, here you are again saying na dapat ma-ethics itong si Libiste. Because nire-reveal niya yung kapwa niya congressman na mga nakatanggap. Because inire-reveal niya yung supposedly natatanggap ng buong congressman. Ayan o eh. Meron pa siyang pinakitang cheque. At yung cheque na yun, hindi yung check against his fellow congressmen. Ano yun? Yung cheque na yun ay yung cheque na pupunta supposedly sa kanyang opisina na hindi niya tinanggap. That is enough proof that it is true. Kasi nga, napunta sa opisina niya, hindi niya tinanggap. Kaya nga ako nabilib eh. Ako nabilib kasi noong una may mga nagsasabi na baka ano lang yan, paandar lang yan sa 2028. Di ba? Paandar lang yan. Alam mo, kung ako, yung opisina ko nakakatanggap ng ganitong amount, tapos pwede kong gamitin ito eh. Actually, hindi naman masama eh. Sa totoo lang, hindi naman masama. Gagamitin mo naman sa expenses ng iyong opisina. Abay, meron ka mga abogado. Abay, may mga pinapasahod ka dyan. Naturalmente. Pero itong mama, hindi tinanggap. Hindi ginamit, hindi diniposit. Saan ka pa? O ibig sabihin, sama mo integridad yung tao na to. I mean, ayan na oh. Kailangan ka na lang magpasakop sa maling sistema. Kaya nga wala akong bilib doon sa isang si San Fernando na yun eh. Si Congressman Eli San Fernando, wala akong bilib doon eh. Kinain na rin ng sistema eh. Malamang sa malamang, tumatanggap din sila yung opisina niya ng MOOE. Which is, sabi ko nga, it's not illegal. It is part of the system. Yun nga lang, para bagang delikadesa mo na sabihin, di ba? Delikadesa mo na ilabas kasi yun yung ipinangako mo. Na ilalabas mo ang lahat ng kung anong nangyayari sa Congress. Hindi mo nilalabas eh. Di ba? So ibig sabihin may problema ka, Tutoy. Akala ko ba ilalabas mo, ba't hindi mo na nailabas? Yun ang problema natin doon sa tao na yun. Eto si Libiste, nilalabas niya na. Mukhang siya naman ang ginagawa ng masamang imahe. Legarda para pigilan si Libiste na magtanong ukol sa pondong ito. Paglilinaw naman ni Libiste, hindi lang Kongreso ang may MOOE, kundi pati ibang ahensya ng gobyerno. Pero sabi ni BICAM Committee Member at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, walang irregularidad sa mga checking inisyu kay Libiste at hindi ito Christmas bonus. Alinsunod daw ito sa batas, naka-audit at dokumentadong disbursements na natatanggap ng kada miyembro ng Kamara para bayaran ang mga sweldo nila at para masigurong tumatakbo at nakakapagserbisyo ng maayos ang mga district offices nila. Bumaba rin aniya ang budget ng Kamara sa 27.7 billion pesos para sa 2026. Doon pa lang daw, malinaw nang hindi tinaasan ng Kamara ang sarili nitong budget. Wala raw itinatago ang Kamara dahil dumadaan sa matinding pagbusisi ang budget nila. Again wala pong sinasabi ni si Libiste. Kaya nga sabi ko, praning na praning itong mga congressman eh. Praning na praning sila. Wala sinasabi si Libiste na illegal ito. Nagiging transparent lang si Libiste. Kung wala naman palang illegal, there's nothing wrong. Bakit putak kayo ng putak defending this MOOE and this 2 million na Christmas bonus? Bakit akala ko ba walang problema? Bakit napaka-defensive ninyo? May ibig sabihin noon.
Tulad ng ibang ahensya ng gobyerno, ito rin daw ang pinakabukas na budget sa kasaysayan na nasubaybayan ng publiko. Dapat daw katotohanan ng basihan kung may aligasyon ng maling paggamit ng pondo at hindi walang basihang spekulasyon. Nauna nang sinabi ni Leviste na may 2 milyong pisong Christmas bonus ang mga kongresista, pero sinalag ito ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Parang hindi naman Christmas bonus po yung mga binibigay sa mga kongresista. Parang lahat po ng mga binibigay po ay para sa mga programa, aktibidad at mga gawain. Oy, ganun pa rin yun. Tangina, pinalitan nyo lang yung pangalan eh. Itong Terry Ridon na ito, napakasinungaling nito eh. Totoo lang ha. Oh, sige, sabihin na natin hindi Christmas bonus yun, pero binibigay yun tuwing Christmas. Anong tawag mo doon? Ano naman to si... Ano eh? We are just talking about yung isa issue ng names. Pero iba kasi, ito kasi malinaw. Iba yung MOOE na monthly ibinibigay for the expenses of your office. But there is a clear na ibinigay nitong Christmas, that is the 2 million. Sabi mo nga, ikaw mismo nagsabi, ibinibigay para sa programa, aktibidad, para sa mga constituent nyo during the Christmas. Anong tawag mo dun? Holy Week bonus, ganun? O undas bonus? Yan din yung sinabi ng isang congressman eh. Yung nagpatanggal kay Barsaga, hindi naman Christmas bonus yan. Ayan naman ay para sa mga barangay party, mga barangay official, mga na constituent ngayong Pasko. Tangina, hindi nga Christmas bonus yan. Pero ibinigay nung Christmas. Ano to? Tagaguhan eh. Halimbawa ako, magbigay ako sa Banateros ng, ito ha, ibibigay ko sa inyo itong 1 milyon. Halimbawa, wow, swerte ng mga Banateros ha. Bibigay ko kunwari 1 milyon. Ngayong Pasko lang, ibibigay. Tapos sasabihin ni Jay, ano ito? Christmas gift? Gago, hindi Christmas gift yan. Sasabihin ko, ano yan? Gift. Ba't bibigay ngayong Pasko? Basta, gusto ko ibigay ngayong Pasko. Sino sa amin na mas gago? Yung tumawag na Christmas gift yan? O yung sasabihin na hindi Christmas gift yan pero binigay mo nung Pasko?